Yung ilalim. Alam nyo ba kung paano kayo magkakaroon agad ng bonsai? Bumili kayo. Meron tayong nakita ritong bonsai material sa gilid ng kalsada. Kunin natin, no? Nakikita mo ba? Kung hindi, malabo ang iyong mata. Wala ka na namang kasing pera. Eto, oh. I-save natin to. Tingnan natin yung ilalim. Ayan, oh. I thought the base of this red ficus was small because it was covered by the leaves. Turns out it's already thick and rooty. Looks like we're in for a challenge getting this one out. Do you want a bonsai right away? Just buy one. I tried to use a chisel but it wouldn't work. So I had to endure using a small saw. In the time lapse, it looks like sewing is easy, but in reality, it really difficult. I was about to leave it behind, but I'd already gone too far to back out. You can clearly see how nice the material is. Red ficus might be ordinary, but its developed base is great for bonsai. So it's worth keeping. Bumigay din, mga kababayan. Pero mas mahalaga, tayong wag bibigay. So finally, I got it. Look at that. It's really beautiful, isn't it? And very mature. When you collect bonsai material, this is the kind you should be looking for. Then after we got the material, we need to clean the area. Nakuha natin, mga kababayan. Nakakahiya. Mahirap, no? Ang laki pala nung binukuha natin na yon. So, eto, diba? Kasi aanin lang naman din to eh. Tatanggalin din naman ng mga street sweeper. Tara, tanim na natin. Kung titingnan natin, parang nakakapanghinayang yung mga sanga na pinagpuputol natin, di ba? Pero ganun talaga ang pagbobonsai. Kailangan kasi natin magpatubo ng bagong sanga na mas tutumpak o babagay doon sa bonsai style na gagawin natin. Sa mga beginners naman, itong red baliti ang gusto ko rin na i-recommenda sa inyo na pagpraktisan nyo. Nakita nyo naman, no? Ang ganda ng mga itinubo. Lahat halos paikot ng trunk ay may mga shoots na lumitaw. Ang advantage, marami tayong mapipili ng mga sanga mula sa first branch, second branch. Kapag ganito na kasing klase ang nakolekta ninyong bonsai material, sa akin para sa akin, sanga na lang ang ide-develop. Kaya kumbaga mas mabilis na ito kaysa dun sa nakikita natin na proseso na dine-develop yung mismo yung base muna. Pagkatapos ng base, yung first branch. Tapos pagkatapos ng first branch, second branch, third branch, di ba? Yung usually na parang operating procedure or standard ng pagbobonsai. Ako naman, mas doon ako sa free thinker. Gusto ko kasi na kung ano yung ibibigay ng puno na mga sanga, yun na lang ang i-guide para magkaroon ng projection sa isang maganda, matured at finished bonsai. Ngayon, kung umabot ka sa parte na to ng video, maraming salamat sa iyo. At mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-follow ka na kung hindi naka-follow. Thank you!